ng inegosyo na hindi ako magtataks ng malaki at hindi ako magpupuhunan ng malaki. Akalain nyo po ba dahil sa Facebook ko, Partner Mon, sinulat ko na go negosyo na po ngayon at akalain nyo na pwede palang maging business ang iyong talento at skills sa husay, sa pagsasalita. Hindi ba tayo pwede dyan, Partner Mon? Oo. Na nagsasalita na rin lang naman tayo. Sa totoo lang, Partner Jessica, ikaw, as broadcaster, parang negosyo mo na ito ngayon, talento mo Ito sa yung produkto pag-broadcast. ko eh. Oo. At outside broadcasting, as we all know, ikaw ay pwedeng maimbitahang maging MC or host. Pwede, Negosyo na yan, talent fee na yan. So, to us, sa amin, tingin po natin doon ay magandang negosyo na ito yung sinasabi natin, na yung negosyo mo, hindi mo kailangan kapital lang kaagad eh. Minsan, ang buwis mo, or ang puhunan mo, ay ang iyong talent. At ang iyong boses, talaga kasi God-given na yan. May boses tayong lahat. Pwede pala itong inegosyo. At isa sa mga nag-maximize niyan, Partner Mon, nakilala ko ito, nagmamaang-maangan ako. Sabi ko 2009 pa pala tayo nagkakilala. No? Sa Success TV, kasama ko si John Calub nun before sa RH TV. Nakasama po namin ito. Ito, Partner Mon, yung mga nagda-dubbing, yung mga nagvo-voice ng commercial, nagho-host din. At marami pang ibang character voices. At kasama po natin din yan, partner, sa Go Negosyo. Angelpreneur din. Kung mahagilap namin, no? Nagde-lecture yan sa... Saan ba tayo huli, partner? Cholo? Cagayan de Oro. Tama, Cagayan de Oro. Mga estudyante doon, patok na patok siya. Blockbuster nga dahil, mamaya, maririnig natin yung sample. Kasama natin ngayon ang Managing Director and CEO ng Creative Voices. Ito po yung kanyang itinayong kumpanya para mapaghusay palalo yung kanyang craft. Creative Voices. Kasama po natin, tinaguri ang master talaga naman. The Voice Master talaga. Pocholo Gonzales, good morning. Magandang hapon. Magandang umaga. Great morning to all of you. Ganda ng boses, mga nakikinig ng napakagandang Uwi na tayo eh. session ng DZRH kasama. Maraming salamat, Cheska and Sermon, for inviting me here. Sabi partner mo, naku, boses parang ulam na. Sabi nung iba, okay, ganyan na ba kaganda yung boses mo? Before pa? Nung bata pa po ako, ganito po yung boses ko. Ay, cute! Okay. Lumalaki ka na? Nagiging malaki na po ako. Nagiging binata po yung boses ko hanggang sa lumaki na siya. Hanggang sa siguro pagtanda ko pwede na ako dito mag-radio drama talent. Ay, cute! So, ilang generation ka agad narinig natin? Pataga dyan, partner mo, ha? I used to be a radio drama talent dito sa RH. Anong taon yan? 99 to 2002. Kaya na-train tayo ng mga mahuhusay natin at mga veterano. Mga voiceover talent dito. Nag-mentor din sa yan. So, yun yung unang experience mo. Ilang taon ka noon, Cholo? I was siguro mga 18 hanggang 21 years old po. Until I created my own company when I was 22. Tama ba sabihin na yung 1821 nag-aaral ka pa noon at outside school ito ang ginagawa mo? Yun po. Galing din po kasi ako sa isang stasyon. Ako po yung nag-champion sa isang voice acting competition. Okay. Hanggang sa ako ay naging isang dubber. Yan. Anong voice acting? Basically, yan sa drama. Yan na yun. Hindi po. Nagsimula po ako talaga sa animation. Sinong karakter mo sa animation? Siguro kung naaalala nyo yung mga cartoons na Bubu Chacha, yung boses niya yung magandang araw sa inyo. Ako pala si Chacha. Ay, yung mga Cyborg Kuro-chan. Hoy, ako nga pala, Cyborg Kuro-chan. Itong bahay sa inyo. Ha, Chacha. Ang cute. Kasi mga usual na siguro narinig yung mga matatanda. Anong ginagawa niyo dyan? Kailangan ko yung umalis dito. Yung mga ganun. Saan yun po? Nag-umpisa ka puro cartoons, anime. Until yun ang voice acting. Went din sa mga commercials. And I have done siguro literally hundreds ng mga commercials na siguro 500 plus commercials. Na-try mo na ba na mag-voice? Parang ang tawag nila yata ghost voice. Parang gano'n. Iba naman yun. Or yung dinadub mo yung kaboses ka ni ganitong artista. Pelikula yan, may mga nagawa na rin tayo. Sino ang mga ginaya mong boses na? Sila Simon Soler, yung anak ni Tita Raquel Montes. Si Simon, oo. Yan, minsan si Marvin, nagawa rin natin. Marvin Agustin. At iba pang mga mga artista. Bakit ba ginagamit yung substitute voice? Kasi minsan yung acting nila hindi maganda. So, pinapaganda nung voice talent or dubber yung acting ng actor. Kesa mag-retake sila. Pangari, sasabihin niya lang, yung kuha sa pelikula, sabi, humanda ka sa akin. Napaka-weak. Pero pag narinig mo,
humanda ka sa akin! So, mas mas- nagkakaroon ng, ng acting Na may talaga. mas may force. Na may force. Kasi, Ah. ang weak ng pagka-deliver niya. So, mapagandahin mo yon. Hindi ba during the taking, hindi ba inaano yun? No? Ulitin mo. Hindi Sa na. pelikula po kasi, Pelikula, may pwede tinatawag hindi na na. outside noise, yung ambience. So, kailangan Okay. mawala yun. So, dinadub po yan. Kaya, ang linaw-linaw nating napapanood sa air, sa learn mga something sinihan. new ngayon, ha? Tsaka, since the time po nagsimula ako, na-realize ko yung potential ng mga Filipino voice actor. Since we are the #1 call center in the world, pagdating sa dami ng mga call center representative, nakita ko po yung opportunity to be the center of voice-over excellence sa Asia. Na ang mga Pilipino napakahusay po talaga natin manggaya minsan ng Magaling. mga boses na hindi mo namamalayan yung boses na yan hindi pala Amerikano, Pilipino pala yung nagboses, pero pag narinig mo Americanized yung dating. Like we have done several computer games, animation, ng mga audiobooks na mga Filipino po yung gumawa na international po namin ni-release. Sige, siguro sa pagbabalik natin, partner mo, medyo magbibigay daan lang tayo sa commercials. Papakwento natin kay Cholo kung paano yung kabataan niya, mahilig ka bang gayahin yung boses ng tatay mo, boses ng nanay mo pag pinapagalitan ka. Kaya naisipan mo na, siguro ito magiging trabaho ko pagdating ng araw. Yan pa ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Mga apo, miss nyo na ba ako? Bueno, huwag ninyong palalampasin ang pagbabalik ng paborito nyong lola sa Tatlo Pang Kwento ni Lola Basyang. Hango sa ang mga kwento ni Lola Basyang ni Severino M. Reyes. Tampok ang Ballet Manila at ang ating prima ballerina si Lisa Makuha Elizalde. Kaya magsama-sama tayong muli mula sa August 30 hanggang September 22 sa Aliw Theater. Kita-kits tayo, mga apo! The world premiere of Ballet Manila's Tatlo Pang Kwento ni Lola Basyang has been moved from August 23 to August 30, 7:30 p.m. at the Aliw Theater, CCP Complex, Pasay City. Shows will also run on August 31st, September 1, 6, 7, 8, 14, and 22. For more details, please call the Ballet Manila office at 400-0292 or 525-5967. Brought to you by Ballet Manila, Manila Broadcasting Company, Aliw Theater, and co-presented by Anvil Publishing in cooperation with Star City and Ticket World. For August 30 tickets, please contact Ticket World at 891-9999 or at ticketworld.com.ph. Sponsored by Sea Air, Pride Power Wash, First United Travel, Rob's Wine and Spirits, and Island Rose. Kaso laban kay Napoles, maaantala. Maaantala ang pagsasampa ng kaso laban kay Pork Barrel Scam Queen Janet Lim Napoles. Ayon kay Justice Secretary Leila de Lima, kailangan na detalyado at organisado ang kaso, kaya binubusisi nila ang lahat ng supporting documentary evidences. Bagamat tukoy na nila ang mga dapat kasuhan ay patuloy na kumakalap ng ebidensya, ang National Bureau of Investigation or NBI para mas masuportahan ang testimonya ng mga testigo. Ang daming commercial ng magagandang produkto sa Pilipinas. Ang problema, di mo alam ang presyo. Correct! Ang dami rin magagandang serbisyo sa Pilipinas. Tama. Andyan ang spa. Andyan yung pagpapagupit. Correct! Oo. At may rent-a-car pa. Ang problema, di mo alam kung magkano. Ay, nako. Ang dami pang pwedeng pasyalan sa Pilipinas, baby. Andyan yung resort, theme parks, at marami pang iba. Ba, baby, dapat pati presyo, alam mo, para ma-budget ang tamang pera. At kaming dalawa ang aalam ng presyo ng kahit na anong bibilhin mo. Ay, nako. Brand new man yan. Second hand. Aalamin namin ang presyo. Noon na ng bagong programang aalam sa tunay na presyo at baka pwede pang matawaran. Tama, bagay na bagay ito sa mga kuripot na katulad mo. Ay, ko. What about the money? Money, money. We don't need your money, money.
Negosyo sa radyo. Balik po tayo sa ating talakayan. Kasama po natin ang mga talentado sa voice. Talaga naman. El yun talentado. El. Oo. Talent. Tama naman. Pero partner, ito talaga, kung gagawin natin sa perspective na talagang marirealize natin, ay, negosyo pala. Hindi naman pala kailangan puro malaking kapital. Pwede namang mag-umpisa sa iyong talento na itong puhunan mo, no? Kaya ngayon, inirapat nating gawing panauhin ng ating partner at co-lecturer din sa Go Negosyo. At meron din siyang maraming seminar on voice talent, no? Si May Mr. training Cholo siya, oo. Gonzales na ginamit niya yung talent niya sa pagnenegosyo. So, negosyo ba talaga to, Cholo, sa iyong palagay at pinagkakakitaan din naman? Sa totoo lang po, hindi po ako negosyante. Yun. First of all, Ano yan? I'm a Artist. social entrepreneur. Aba, ayun. I started as a volunteer po, as a youth advocate. Ayun. Nung araw po kasi, when I was 16, I founded Voice of the Youth Network. Ang goal po namin is to encourage every Filipino youth to believe in themselves in creating positive social change through ICT and media. And that's the time we created a radio show, computer, online website, to inform, inspire, involve, and empower the young people. So doon po nagsimula talaga yung training ko sa leadership and management. At public speaking siguro. Yeah, Oo. nagsimula po ako, 16 pa lang, nagtotalk na ako sa mga kapwa ko kabataan. So, nagbo-broadcast na rin ako noon nung nagsimula ako. And then, na-realize ko, kasi habang nag-aaral po ako, nakapasok na ako sa dubbing, 16 ako nung nag-start sa radio, and then 17, 18 na, nagda-dubbing na. So, kumikita ka na habang nag-aaral ka. So, na-realize ko, pwede naman palang makuha mo na yung gusto mo kahit hindi ka pa-graduate. So, until I develop myself, ang dami ko pong natutuhan sa iba't ibang mentors ko, like sila Joey Galvez, si Eloisa Cruz Canlas, na pumanaw na po si Lola Cela. Lola Cela. Ayan, sila Bernard Factor Canyaveral, no, dating mga radio drama director dito sa DZRH, tsaka sila Salvador M. Royales. Mga mentors po Direk natin na Badong. napakarami ko natutuhan sa kanila. Until I realized I need to learn more. And kasi online, I can see a lot of mga internet-based online voice-over work. Sabi ko, pwede palang ibenta ang boses. Doon ko na-realize na I can get out and create my own company. Ang goal ko po talaga is to make the Philippines the center of voice-over excellence in Asia. Wow, okay. Dahil napakahusay po talaga nating mga Pilipino. Sino ba nga yung Cholo ang bansa na sa tingin mo nangunguna sa voice over? Amerika pa rin po. Excellent. Sa US pa rin. Kasi in America, kasi marunong sila mag-English no? Joke lang. hindi naman po kasi international po kasi talaga sila. And as you know, voiceover industry in the world is a $58 billion industry. Nandiyan na po yung computer games, nandiyan na yung mga animation, messages on hold, yung mga thank you for calling, mga ganon. Napakaraming pwedeng paggamitan, lalo na ngayon, when the advent of technology become, so, mas malawak pa siya ngayon. Mas lumawak siya dahil, imaginein mo nga naman, ang smartphone mo na walang tunog, walang boses, o kaya yung radyo na lang, Please o TV stand by. na Walang walang boses. nagsasabing gano'n. Yes. Anong gagawin mo? So, yung realization that voices are very important, it's just like food na kailangan lagi. No? At saka consumable siya. Consumable talaga siya. So, ang daming nakikinabang. Like, dito na lang, imagine niyo kung wala kayong commercial, itong RH, walang e-air eh. Kasi walang commercial eh. O, sino yung gagawa ng commercial nyo? Siyempre yung mga voice artists. And voice artists are also known as the voice of God because they are the one telling you what to do, what to buy, what to eat. Hindi naman nanay mo eh. Kasi narinig mo sa radyo na, uy, pag sinabing toothpaste, ito ang bibiling ko. Kasi, ito yung number 1 brand recommended by dentist. Eh, sino yung nagsabi sa'yo nun? Commercial. Yung commercial. Pero, since hindi po siya nakikita, so hindi siya parang napapahalagahan. So, and I think for the past 50 years, hindi po na-develop ang voice acting as an industry. It's just like a racket for other people. It's just like sideline. And I see the potential of making it as a profession and also as an art form na you can use it in your everyday life. That's why nung nagsimula na po akong i-create yung Creative Voices, I founded the very first voice acting school, which is the Philippine Center for Voice Acting. At sa ngayon po, batch 25 na kami, kagagraduate lang ng batch 25. And
most of the Yes FM and Love Radio DJs nag-undergo ng training sa akin. Sabi nga ng mga listeners nila, uy, mukhang nagbago yung style ng ng broadcasting. Kasi nga, na-realize nila na hindi lang boses nila ang pwede nilang gamitin on air, kundi they can do a lot of character voice. Pero maganda dito, partner, yung sinasabi, may talent ka doon, pero the fact na may talent ka rin doon, malamang ito rin yung iyong sinasabing passion. Di ba sinasabi sa negosyo, kailangan gawin mo yung gusto mong gawin, yung passion mo at yung hilig mo talaga. And si Cholo, makikita mo, yung puso niya talagang nandito na kaagad sa sa pagbibigay ng voice, yung talent niya, no? Na tingin natin ay napakagandang pursuing his passion at the same time. It's turning out to be a good model, no? Business model. At ngayon, empowering others pa. May advocacy concept pa. No? Oh, yan, sir. Yun yung tinatawag kong creative entrepreneurship. Creative. At marami ang ginagawang kaya sinabing social, maraming binovolunteer sa negosyo yan. Sige, gagawin ko na yan, Sermon. Walang bayad yun. Libre. Actually po, 70 to 80% of my voiceover work, puro po yan, tulong. Puro tibay. Palakpakan. Media part, voiceover for a lot of event company like Arriva Events. Yan, sinasagot lang namin yan kasi mga kaibigan. Or mga NGO po. After this, marami nang tatawag kay Cholo. Walang problema po yan as long as maging kaibigan natin sila. Kasi sabi ko nga, alam nyo, if you will focus on the money first, I don't think walang mangyayari po sa atin. Kasi para sa akin, ginagawa ko po to dahil mahal ko to. Dahil I treat it as an art form. And this is my craft. Rather than focusing on the money side. Because if you love what you're doing, money will follow. And I believe in that. At nangyayari na po yan sa buhay ko. At sinusundan ka na ng blessings. Opo. Tsaka ako po hanggat maaari, I will share my knowledge and skills to other people that that will benefit them as a person then. That they can use in their life na para ma-develop or maging better sila bilang isang tao. Dalawa yung passion mo. Yung isa yung matuto mga kabataan, ma-engage ka sa mga youth organizations, tapos yung isa sa voice mo, paano mo siya i-develop yung craft mo. No? Paano mo match ito? Ano ba ang nauna? Nung bata ka ba? Sabi ko nga, ginagaya mo ba yung tatay mo? Nanay mo? Miss Beautiful Cheska. Miss Pretty Cheska. Sa totoo lang, lahat po ng ginagawa naman natin, dapat, paggising mo pa lang, at bago ka matulog, yung ginagawa mo sa gitna nun, gustong-gusto mo talaga siyang gawin. So, alam mo yung feeling na burning passion and desire na, wow, this is a great day to create. Yung kinikilig ka pa, yung parang gano'n. May gagawin naman akong bago. I will meet a lot of people again. I will inspire a lot of people. Kasi for me, I love inspiring people. I'm being inspired by people who inspired me most. Like, na-inspire po ako sa mga taong ini-inspire ko. Alam niyo, yung nagre-react sila dun sa sir, hindi po dahil sa inyo, hindi ko na po sana ipupursue yung dream ko. Pero dahil sa sinabi nyo, na-realize ko, tama po kayo. Hindi ko dapat pakinggan ang magulang ko, hindi dapat kong pakinggan yung sarili ko. Kasi hindi naman po sila yung mag-aaral eh. Ako yung mag-aaral. Dahil lang ba sinabi nilang mag-nurse ako, magna-nurse ako? May mga ganun pong tipo. And although hindi naman to applicable sa lahat, pero ang sinasabi ko lang, if you love what you're doing and if you can see your future, pursue it. Don't just follow your dreams, you lead it. Unahan mo na yung dreams mo bago pa siya dumating. Pwede naman mangyari yun eh. Okay. Just like, kailangan mo bang gumraduate para lang masabing pwede ka magtagumpay sa isang bagay, lalo na kung skill-oriented yan or kung may talent ka. Kung singing yan, kailangan mo bang gumraduate? I mean, for me, sige, pursue something. Pero at the end of the day, if you love this more, edi yun doon ka mag-focus. Yun ang gawin mo. Kasi ang problema na maraming kabataan, nawawalan sila ng focus ngayon. Hindi naman ibig sabihin nakagraduate ka, magkakatrabaho ka kagad. Edi gawin mo na yung something na pwede mong i-develop. Like, halimbawa, singer ka, edi sumali ka sa mga contest or pwede ka nang mag-aral, kunwari. Or pwede ka magtayo ng singing school. Pwede po, marami ng singing school. Or mga dancing school kung sa dance ka naman. Totoo po yan. Pero where do you see yourself pagka ganitong klaseng, in a way, undertaking, talent, and paano mo, where are you taking this voice, talent, yun nga po, industry? Pag sinabing voice acting po kasi, ang definition niya,
is a voice performance by an unseen voice actor to convey a specific message. Okay. So, kailangan unseen ka. Pero, medyo diniviate ko na yung idea na unseen. You can be seen now and use voice acting. Kasi, for example, as a teacher, there's a lot of teachers every day, they're using their voice 8 hours a day. Speaking sa Or mga monotonous. students. My God, alam nyo, sabi ko nga, for the longest time, wala po nagtuturo sa teacher kung paano gamitin ang boses Kasi ng tama. sila nga yung nagtuturo di ba? Diba? So, meron po akong program na ginawa. Ang title ko po is Voice Care for Teachers. Voice care Yeah. for teachers. So, Save Your Voice, Save Your Career program. Kasi, alam nyo, ang dami ko pong teacher. Like, naalala ko yung teacher ko nung bata ako. Hey, klase. Okay, listen to me. Naging gano'n na yung boses niya. Sabi niya sa amin, alam nyo, Klas, maganda yung boses ko nung bata ako. Kaya, kasi sigaw ko, yeah. Nabasag na, oo. At sigaw pa rin siya ng sigaw, no? Klas, tumahimik kayo! And I'm teaching techniques na kung paano dapat yung gawin nila. So, hindi ma-stress yung boses. Opo. Kumagal pa. Kahit 10 oras ka magsalita, hindi yan May technique, Technique. Number 1, na hindi ka dapat may strain. Kung feeling mo masakit na, huwag ka na magsasalita. And second, use the technology, which is sound system. May lapel mic naman na nagagamit na. Bakit kailangan mo sumigaw sa 70 kids o mga students? My God. Ang problem niyan, pag wala ka ng boses, syempre, ano pang maintindihan ng mga bata sa'yo? Secondly, I teach voice acting for effective teaching. For example, sir, di ba mag-storytelling siya? O alam nyo, class, may kwento si Jose Rizal. Sabi niya sa ate niya nung bata siya, ate, itatayo ang rebulto ko sa bawat sulok ng Pilipinas. Sabi naman ng ate niya, talaga, Pepe? Paano itatayo? Very normal lang and usual pong ginagawa ng mga teachers yan. Ang ginawa ko, gumawa ko ng isang parang style na magbo-voice acting ka instead of acting lang. Sasabihin mo, class, alam niyo ba, sabi ni Rizal nung bata sila, Ate, alam mo ba, itatayo ang report ako sa bawat sulok ng Pilipinas. Sabi naman ng ate niya, ay talaga, Pepe? Paano itatayo yan? Bata ka pa lang. So yung mga bata, nakikita mo, nagre-react yan. At saka yung imagination pala, habang pinapakinggan ko siya partner mo, parang nabubuo sa isip ko yung picture. Ore, sasabihin mo, alam nyo ba, yung sabi ng lolo ko nung bata ako, ay, nako, apa, ikaw ay mag-iingat. Kasi naman laro ka ng laro dyan sa bukid at baka matuklaw ka na ahas. Sabi naman nung bata ako, Papa, Lolo, sundin ko po yung utas nyo. So yung mga bata, alam mo, makikita mo yun. Mo sila. Pero yung teaching na ganyang it's a skill, yung ba na ituturo or Naituturo talento yan? Parang ano yan no? Okay, tama po yung tanong niyo, sir. Actually, it's a skill and a talent. And also, it can be taught. It can be developed. It can be developed. Kasi, lahat naman tayo may boses Tama. Hindi mo lang alam kung paanong skill yung gagawin mo. Paano yung kumbaga tools and techniques. Actually, tinuturo. Pwede ko tang turuan ngayon. Ngayong oras na to. Sige nga, partner mo. Sige, partner mo. Okay. Ito yung tinatawag na, meron tayong tinatawag na, yung pitch, yung mga elements po ng voice acting, yung pitch, character, tsaka tempo. Okay. Ano yung pitch? Yun yung, kuwari, ito yung normal speaking voice ko. Ngayon, kung lower than my voice, medyo mababa. Ayan, higher than my normal voice, yung higher than my normal voice. Parang si Mickey Mouse. So, yung taas at baba ng boses. Yun. Okay. So, dun pa lang, 3 na kagad character mo. Sige nga, Sir Mon, subukan mo yung pinakamababa. Ganun ba yun? Ay, sige, pag-aaralan natin yan. Tapos, taasan yung isa yung, ay, talaga. Sige,